legal yung speech, di ba? Hindi dangerous tendency rule, pero clear and present rule. Clear and present danger rule. Kahit sabihin natin may dangerous tendency yun, hindi yun illegal. Tama. Kasi nagsalita lang naman ng taong bayan at nagtanong lang naman ako. Pero Harold, tanong ko lang sa'yo. I know, this guy, I met him here. And I was here when I was asked to host. And I was very, very impressed with his boisterousness. So I told him, you've got so much promise. After the show. Ateneo Law po siya. Ateneo Law siya, but I said that you have so much promise. At that time, he was a Marcos supporter. but regardless of what his political Nung beliefs unit are, team pa. I got disenchanted Oo. because of the corruption issues that came out. Ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Tama. Dapat maging objective ka para sa ganun, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Ako, binoto ko si Bangag dahil dahil kagustuhan ko si BP Sara. Alam ko naman yung kwento nito eh. 'Di ba? Wala akong magagawa. Kaya nga budol ang nangyari. Kahit naman kayo, aminin niyo sa sarili niyo, budol. Dahil nga dito sa mga pangako. Ito, marami itong pangako. Yung panggulo na to. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goose nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At andyan lang po yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Mag-comment lang po kayo para ma-shoutout natin kayo. At damihan nyo yung pag-comment kasi nahihirapan tayo pag natabunan na yung comment nyo. Bago natin pasadahan lahat ng mga bagay na ito, talaga naman matirindi ka. Dahil in just 2 weeks daw, sabi rito, si Senador Villanueva makakasuhan na. Inuna nila si Senador Marcoleta, Senador Jinggoy. Ngayon, si Senador Villanueva ang kanilang pinupuntirya. Bakit? Ano ba ang dahilan at gusto nilang kasuhan itong mga senador? Simple lang. Matibag ang majority. Makakuha sila ng boto, matakot yung ibang majority at lumipat sa minority at masungkit nila ang liderato. Ganon ang kanilang mungkahi. Ngayon, bakit nasabi mo na kailangan pakasuhan? Sinabi na nga, di ba? Kung sinabi kay Senator Jinggoy na wala siyang insertion, di dapat ganon din dito kay Senador Villanueva. Kasi silang dalawa ay inuugnay doon sa flood control issue. Hanggang ngayon wala naman. Wala namang pag-uusap doon. Di ba? Ngayon, bakit pinipilit? Bakit ka ba tinalaga dyan? Para saan ka? Alam niyo ako, nagtataka lang ako. Kasi itong tao na to, mahilig sa media. Mahilig magpa-interview. Sobrang hilig. Wala tayong ibang narinig, kundi yung mga kalaban ng administrasyon, yun ang kanyang binubuwag. Di ba? Hindi lang sa totoo lang tayo. Kayo ho, nararamdaman nyo at naririnig, nakikita nyo. Halos araw-araw, every other day, merong balita patungkol doon sa mga kalaban ng mga, Isipin nyo, ilang mga senador na ang nabanggit na kakasuhan. Meron ba kinasuhan at pinaimbestigahan yung mga kampi naman nila? Yung mga kontraktor at congressman na nabanggit ni Diskaya, asa na sila? At yung sinabi mo, nasalain ng mga congressman, asa na yun? Kakapagtaka naman, no? Naman, Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, makakaya na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan, isang kilog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahat ng impormasyon, ng ebidensya na kailangan daw puliduhin. Paano pag hindi pulido? Palpak. Ganon? Simplihan lang natin hindi ho ito pag sinabi. Kailangan magaling. At kung wala namang kaso, huwag niyo nang pilitin. Mahihirapan kayong pahinugin at puliduhin. Sir, yung kay Joel, plunder din. plunder. So yung kung kay Senator Villanueva, anong time frame? Mga ilang weeks po kaya bago pagsaksak po? Baka 2 linggo pa. 2 linggo pa. Painit na painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso. At basta dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yan yung 2 muna ngayon. Tapos meron pa kaming ibang mga
Siyempre, pinapursue natin yung sa Congress, sa House. Kung ganun din ang attitude. Yun! Sino kaya yun? Baka mamaya, yung sa house na yan, kampo, mga alyado ni na Duterte yan, parang meron silang pinuposisyon o pinipwesto na makakasuhan. Oo. Simula na ba ito, yung mga kampo nyo? Mga kampo ng mga Dorobo? Oo, nagtatanong lang ho, Baka naman pagbigyan nyo na yung mga Dorobo. Alam nyo, kayo kung halimbawa, sa tama kayo, pwede kayong sumanib sa mga Duterte. Kaso nga lang, iba talaga. Nakikita nyo naman, naririnig, nababalita. Ang galawan ay galawan talaga. Pansinin nyo, Pansinin nyo. Committee on Operations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kami nakahanda na para sa congressman. Yun ang kanilang mga sinabi. Pero anyway, wala tayong magagawa dyan Oo, hawak nila ang bit Pero meron na kayo papakita sa inyo kasi talagang inuugnay nila. Alam nyo inuugnay nila talaga yung kaso sa ICC. Wala namang kaso si Senador Bato dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ano ba ang purpose nila para hulihin si Senador Bato? Meron daw warrant of arrest galing ICC. Kung meron silang warrant ng ICC, bakit hindi na lang sa atin litisin? Bakit kailangan nyo pa ipadala? Sabi nga ng mga galing na abogado, yung mga justices 'di ba? Wala nang jurisdiction. Huwag nyo nang ipilit na meron pang mga jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Nag-withdraw na ho tayo. Kung yan ay gagawin nyo naman para saan? Panggigipit. At para sabihin nyo na kayo ang makapangyarihan. Konti na lang ho. June na. Kalahating taon na ng 2026. Next year, 2027 na lang. Pag pumalo ang January, nako, eto na. Sasabihin ko na sa inyo, napakabilis na lang ho yan. Diyan na magkakaalaman yung mga sinasabi nyo na kayo. Ito ho, lumalabas sa survey. Si Bangag, negative 3, pumalo sa negative 15. Aray mo. Sino pa ba ang magpapa-endorso dito? Isipin nyo, kung negative 15 ang trust rating mo, saan ka kukuha ng suporta? Saan ka kukuha ng magtitiwala sa'yo? Kung ikaw ang mag-i-endorso, halimbawa, i-endorso mo ako, hindi ho, wag na lang. Mag-ano lang ako, mag-i-independent na lang ako. Di ba? Mapapahiya. Talunan talaga. Matatalo't matatalo. Meron dito, pasok natin tong kay Atty. Harold Roque. Sa inciting, may kaso siya inciting to sedition daw Ano kaya yung paliwanag niya dito? Maganda to. At, welcome to the Spokes, yan. Attorney The Harold. feisty Harold. Good morning to the two of you. I'm happy to guest for the best-looking hosts on TV. Yeah, buddy. Yeah, pero What's that? Yeah, buddy. Attorney Harold, I watched your that clip wherein they were saying that you were inciting to sedition. Ang dami niyo nga pong energy. Sure. Opo, and parang campaign po siya. It's a Rage Coalition gathering in Visayas. At that time, I think yun yung case for which kinasuhan ako. And then we had recently dito ulit sa Mindanao na inulit ko ulit yung aking mga statements kasi gusto ko ulit magkakaso from Mr. Matibay. Pero we must remember, sir, na yung ginawa ko lang is teasing. Right? I asked the audience, gusto niyo na bang patayin? Hindi pa tapos yung question ko. Sumagot na kagad sila ng oo. Kaya sinabi mo, kayo ang dapat kasuhan. Yeah. Ang tanong ko was, gusto niyo na bang patayin ang corruption? And sumagot sila ng oo ng napakalakas. Corruption pala yung papatay. Yeah. At tinanong ko rin, gusto niyo na ba ng revolusyon? Sumagot sila ng oo. Gusto niyo na bang ibuwis ang inyong buhay para sa ating demokrasya? Sabi rin nila, oo. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil sila naman ang sumagot. Nagtitis lang ako. Pero kapag ikaw ang gobyerno, kung insecure ka at may kinakakatakutan ka, baka i-interpret mo yun ng masama. Tama. Hindi po ba? In fairness to Harold, it's a common, when you're in government, you find ways to, I mean, I've seen it during the time of GMA. So, But hindi po ba kayo parang going overboard na it seemed as if parang it was rousing the people to overthrow the government?
Hindi. Hindi Ang po. tinutukoy mo, Attorney Margo, is yung dangerous tendency rule. Ba, Kung maalala ang natin sa dato. Supreme Court, Bago pa eh. hindi na yan yung rule. Kapag tinatawag na illegal or legal yung speech, di ba? Hindi dangerous tendency rule, pero clear and present rule. Clear and Present present danger. danger rule. Kahit sabihin natin may dangerous tendency yun, hindi yun illegal. Tama. Kasi nagsalita lang naman ng taong bayan at nagtanong lang naman ako. Pero Harold, tanong ko lang sa'yo. I know, this guy, I met him here. And I Here? was here when I was asked to host. And I was very, very impressed with his boisterousness. So I told him, you've got so much promise after the show. Ateneo Law po siya. Ateneo Law Opo. siya, oh. But I said that you have so much promise. At that time, he was a Marcos supporter. but regardless of what his political Nung beliefs unit are. team pa. I got disenchanted Oo. because of the corruption issues that came out. I had to take a side. Before, I got my popularity dahil sa criticism ko sa COMELEC, irregularities. Ay, sa'yo, may kaso. I mean, Yes. may personal na nangyari sa'yo. Yes, pure yung advocacy na yun. Mm. Pero nung dumating na yung corruption sa flood control projects and people were calling for the Harold's name but hindi ka nagsasalita, I had to take the aside. My options were only side with corruption, not side with corruption, or be silent. Yung being silent, hindi na yun option sa akin. But Kasi being silent is being complicit. But there's a side naman that you don't have to side with either, or you can speak about corruption. But ang nangyari, nasama ka sa DDS, sa Duterte side. I speak against corruption. And so do we. We speak against corruption. We don't have to necessarily go towards Duterte camp. It's not an either or situation. I also speak for democracy. It's Democracy. the same. Yes, So, democracy means upholding yung tone ng taong bayan. And my sense is, my belief is, taong bayan is ang ayaw nila ng impeachment and gusto nilang malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And I believe na hindi tama yung ginagawa nilang process ng impeachment kasi iniimbento po yung witnesses. Yung kay Matibag, wala na siyang credibility. Kapag ganun yung proseso, inaabuso yung mechanisms ng ating konstitusyon, hindi na yun for democracy. I am for democracy. Whether I like VP Sara or not, that's not the question. Yan lamang ay consequence ng aking pro-democracy stance. this guy has a case in NBI. And he says, Melvin Matibag has no credibility, the director. But ang tanong ko lang, Harold, sabi mo, ang taong bayan ayaw na impeachment. Pero ang survey sabi, nakailang survey na gusto lang ituloy itong impeachment trial. So, if you're really listening to the voice of the people, this is what the survey is saying. Those servers are a lie. Yan. Kita nyo? Doon na tayo. Kasi totoo ang sinasabi ni Atty. Harold. Yung survey na yan, na mga pinapakalat ng mga dorobo, yan yung survey ng mga utak talangka, utak biya, utak munggo, na wala namang, diba, kundi birahin lang si BP Sara. Yun ang katotohanan. Wala naman talaga eh. Oh. Anong niyayabang nila na yung impeachment daw ni BP Sara ay gusto ng taong bayan? Sinabi na ho ng taong bayan at lumabas na ho twice ang taong bayan dyan sa Luneta. Ayaw nila na impeachment. Pero matigas ang mukha nitong mga yung mga gustong pabagsakin si BP Sara dahil sa mga pangarap at takot sa 2028, doon na nagipit ng gusto si BP Sara. Ito dito ka magtataka, PCO. Pinasinungalingan na naman itong hindi dapat iugnay sa administrasyon daw ang mga kaso, aligasyon sa mga senador. Wow! Talaga ba? Huwag nyo nga kami paglulukuhin. Hindi kasi may interview sila dito. Tingnan mo yung sagot na naman ng babae. Magkakasunod din yung mga cases filed against those senators na part ng majority. There are concerns na baka mamaya tinatarget na ng administration yung Senate majority. What do you want to say about that? Ang mga issue na ibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya. Nagkakahalaga ng 75 million pesos.
Ito naman ay dahil sa pagiging mapanuri ng iba nating mga kapatiran dito sa media na siyang nag-usisa, nagkaroon ng pagsuri kung bakit hindi nagtutugma yung salin at ang SOSE. Hindi ito nanggaling sa administrasyon. Ayan na naman tayo. Hindi daw galing sa administrasyon. Ano naman pakialam ng media para batikusin at ungkatin ang SOSE ng isang Marcoleta? Wala ho siyang pakialam doon. Yung mga media yan, report lang yan. Hindi nila kailangan manhira ng isang tao para lang meron silang maibalita. Meron talagang nag-uutos, malamang sa malamang, dyan sa mga sinasabi nyo. Kung kayo naman, claim nyo yan eh. Choice nyo yan. Naipagtanggol yung mga amo nyo. Pero alam na ng taong bayan kung ano yung mga pinagagawa nyo. Sasabihin nyo, hindi sa administrasyon, yun nangyayari ngayon. Isang malaking kasinungalingan. 'Di ba? Para itanggi yan. Kahit nga si Pedro, si Juan, si Jose Rizal, tanungin mo, alam nila kung ano nangyayari. Mantakin nyo, ha? Ilang senador na ang kinasuhan, ha? Majority pa. Ang tanong dito, may nakasuhan sa minority? Wala. Kasi kakampi nila. Doon pa lang ate naman, ginagawa mo naman kaming grade 1 eh. Diba? Ginagawa mo kaming pinanganak kahapon. Hindi ho ganun. Huwag ganun. Mantakin nyo, ilang senador kinasuhan, ilang senador kakasuhan, yung kalyado ni Bibi Sara, yung mga attorney na sumusuporto sa kanya, si Attorney Harold, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Torion. Di ba? Hindi pa ba malinaw sa malinaw? Kahit sa mineral water ho, malinaw na yan ay galing. Ano pa sasabihin nyo kasinungalingan? Tigil-tigil na. Hindi ho kayo aabante. Maniwala kayo sa hindi. Yung trust rating ng amo nyo, hindi na ho. Babalik yun sa katotohanan. Doon na yun. Tuluyan na hong babagsak yan. Maniwala kayo. Tsaka kung magpapa-endorso kayo sa amo nyo si Pangulo, naku po. Maghinay-hinay. Baka hindi makakuha ng boto. Senator Marcoleta, inaming may hindi pagkakaunawaan kay Senator Lacson. Alam niyo naman. Hiling lang naman talaga ni Senator Marcoleta, umpisahan mo imbestigahan yung usapin kay Balolong. Wala eh. Tapos binira pa siya ng binira. Bakit? Doon sa pagko-cover up, malamang. Ginawan pa ng kwento. Diba? Kaya ngayon, Pinky, inumpisahan nyo, sabi nila, kailangan gampanan nyo maigi dahil pagtapos at nakaupo na si BP Sara, sigurado malamang sa malamang hot seat kayo. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon at ito'y alam niya. Personal experience po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Tatlong bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Tama. Dapat maging objective ka para sa ganun, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Opo. Tama naman po yun. Nagalit siya. Sabi niya, opinion ko to This is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda 'yon. Naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado, ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito. Yung ba technical na meaning ng prejudicial question ang inano niya? Para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito Yun. Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si
SP Soto that SP time. Soto. Sabi ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo si... Yun na, alam mo na yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag ka magalala. Akong bahala. Mhm. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-splice siya ng video kung ano-anong pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Hindi lalong bumigat, Opo. pinuntahan ko ulit. Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Kaya mo kanya, tahanin ko na ngayon, sabi niya. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Hanggang ngayon nagsasalita. Punta ng punta sa media, lahat sinasabi, para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Kuya Benny, talagang napakahirap sagutin kasi kailangan lahat magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Nakuha nyo? Ang punto ni Senador Marcoleta, na-gets nyo? Iba talaga pag may magaling kang background, magaling kang abogado, at meron kang paninindigan. Hindi ho matitibag dahil sa mga, sila yung majority, itong sila 2,000 noon, at ito si contemporary, sila yung may hawak ng blue ribbon. Ang punto lang naman dito ni Senador Marcoleta, bakit ba hindi mo maimbestigahan at hindi mo kayang ipatawag? Hindi nga, sa totoo, umabot na lang 9 months. Walang nangyaring investigasyon. Diba? Meron siyang sinabi doon, si Pinky, na may interparliamentary daw itong si Balulong. Kasi nga natatakot. Dahil baka pumasok ang usapin na merong mali-malitang pinagdalahan. Hindi, ganun talaga mangyayari dyan. Kung sakasakali, magtuturo-turuan na yan. Ngayon, yung sinabi ni Ate Amy nung mga nakaraang post niya, na tatawagan niya si SP Cayetano, na simulan na ang investigasyon sa Blue Ribbon, pagkaugnay sa flood control. Yon ang maganda. Para magkaalaman na at lalabas ang tunay sa tunay. Pag yun, ang nangyari, tapos ang karera nila. Magkakalabasan na sino yung sumakay sa helicopter, magkatabi, tapos sa helicopter, ay hinahatid, sinasalansan yung mali-malitang pera. Sino yung may bahay sa Antipolo na sinasabi ng 18 Maris na pinaghatidan ng mali-malitang pera? Sino yung may dinilibiran sa Nara sa Forbes Park? Sino yung dinilibiran sa Malacanang? Pag hinimay-himay yan, lalabas ang katotohanan dyan. Sino yung nagpapalit ng $2 million at binigay sa ICC? Sino-sino yan? Yan ang dapat masunsun. Kasi kung hindi lahat ng ito at walang intensyon na sirain at buwagin ang pangalang Duterte, wala naman sana. Walang kaguluhan ganito. Paano naghangad pa? Pinagbigyan na kayo. Ibig sabihin, yung pabor, ang napakalaking pabor na maging presidente kang Pangulo, hindi ka pa nagpasalamat. Trinidor mo pa, lalong-lalo na yung tatay. Trinidor mo pa si Tatay Digong. Ngayon, masaya ka. Napakasaya mo ngayon. Pero abangan mo pagkatapos ng termino mo. Si BP Sara tahimik lang. Mga Duterte tahimik lang. Ginawa nyo ng issue. Diba? Ngayon, ang ganti niyan, sa'yo rin naman eh. Bakit? Bumagsak na ho ang trust rating niya. Ayon dito. Balikat lang na Malacanang ang sadsad na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Tokyo, Japan, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, record low ang net satisfaction rating ni PBBM noong Marso. Ano reaksyon ng Malacanang? Tama ka, Gigi. Kung pagbabasihan natin yung lumabas sa survey sa SWS mula sa dating -3, bumaba pa ito sa -15. So ito nga yung record low mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Pero nang tanongin natin si Palace Press Officer Claire Castro tungkol dito, ipinagkibit balikat lamang ng Malacanang itong mga numero na lumabas sa SWS. Ang sabi kasi dyan ni Undersecretary Claire Castro, meron pa rin namang ibang mga survey na lumabas sa bilang na nga dyan ang Octa Research kung saan sinasabi naman na merong highest rating pagdating doon sa satisfaction rate. Etong si Pangulong Bongbong Marcos. Octa Research to. Ano yan, Octa Research?
Totoo ba yan, survey nyo? Wala akong naniniwala dito. Trust rating, 54%. Wow. Performance, 55%. Wow. Saan kayo kumuha ng datos nyo? Sa sarili nyong pag-iisip? Hindi kayo naglabas at nagtanong sa taong bayan? Baka magulat kayo. Landslide si VP Sara. Pagdating sa 2028. Alam nyo, yung boto nito, hihakot lang yan ni VP Sara eh. Alam nyo bakit? Kasi kung hindi ko iboboto ito, si VP Sara lang iboboto ko, magiging kawawa lang si VP Sara. Kaya ito nakahakot ng boto kasi kailangan magkasama, magkatandem ang presidente at vice president. Pag si VP Sara lang, hindi mo binoto itong si Bangag, kung nanalo itong si Lenny, sino ba kalaban ito? Si Lenny, kung nanalo si Lenny at si Bangag ay talo, kawawa lang di si VP Sara kasi magkatunggali sila sa politika eh. Kaya tandem talaga. Solido ang binoto. Ako binoto ko si Bangag dahil kagustuhan ko si VP Sara. Alam ko naman yung kwento nito eh. 'Di ba? Wala akong magagawa. Kaya nga budol ang nangyari. Kahit naman kayo, aminin sa sarili nyo, budol dahil nga dito sa mga pangako. Ito, marami itong pangako, yung panggulo na to. Yung pangako nito, yung pag nanalo daw siya, yung utang ng Pilipinas, babayaran niya. Hindi pala ganun. Ang utang ng Pilipinas, titriplihin niya. May pangako pa to pag halimbawa daw nanalo siya, yung pera daw nila, di umano, ayun daw pambabayad sa utang sa Pilipinas. Hindi natin alam. Baka pala, ang pangako niya, mali tayo ng pagkaintindi. Yung pera ng Pilipinas, imamaleta niya. Di ba? Kung saan kayo kukuha ng mga survey nyo lang yan. Gusto niya naman paniwalain ng taong bayan. Wala nang ganun. Hindi na kayo makakuha ng mga solido yung supporter na sa pinakita nyo. Comelec tiniyak na tuloy ang eleksyon sa harap na aligasyon. Ayan na naman tayo eh. Tuloy ang eleksyon eh. Kung hindi nabulyaso, ganyan ang gagawin. Ganyan talaga ang gagawin nila kung hindi nabulyaso, bulyaso. So ngayon, kinakatakutan ng taong bayan, baka mamaya, papansinin nyo, di ba, yung pag nagsalita yung Pangulo. Tapos susunod na araw, bago ang statement. Ilang beses niya ginawa yan? Magmula sa flood control, 5,000 project. 5,500 flood control at gumagawa pa ng iba. Wala. Nabangga ng barko. Ubus ang flood. Hindi ko paparesto, hindi ko papayagan si Tatay Digong, si Duterte na arestohin ng banyagang bansa. Yun nahuli. Kailangan natin makipagtulungan. Senador Bato naman, walang aresto kay Bato, walang order. Kahit sa akin, hindi ko order. Ngayon, pinapahanap. Di ba? Ang nakakatakot nito, pagdating ng 2028, ayan, wala daw eleksyon. Ayan, meron nagsasabi walang eleksyon. Baka mamaya, split of time, ayan na, magdeklara na nga sila wala na eleksyon. Hindi pwede. Yan ang malaking pagkakamali na gagawin nyo. Subukan nyo. Subukan nyo. Pag sinubukan nyo, lagot kayo sa taong bayan. Sisingilin kayo ng taong bayan. Hindi kasi, yun ay nasa batas, nasa konstitusyon. Yung 1987 konstitusyon na ang tao malaya na bumoto ng gusto nila. Nakapaloob din doon sa 1987 constitution na yung karapatan ng taong bayan na malayang bumoto. 'Di ba? Article 4.5 'yun. Yung Article 3, demokratiko. Tayo ay bansang democratic. Kung natatandaan ba natin 'yun, ewan ko na lang. Kaya si-search ko. Ano to? 1987. Constitution, ano ba yung nakapaloob dito? Republika ng Pilipinas, mahaba to eh. Pahayag, marami to. Yung section 4. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ng sambayanan. Maaring tawagan ng pamahalaan ang sambayan upang ipagtanggol ang Estado at ikatupad niyon ang lahat ng mga mamayan na maaari at ang maghandog ng personal na serbisyo, militar o sibil sa ilalim ng kondisyong itinakda ng batas.
Section 5 pala yun, Section 4. Ito yung article. Ito, article to. Section. Mahaba kasi. Oo. Ayan Yan lang nabubulol na ako. Yan yung nilalaman. So ngayon, mapunta tayo doon sa ICC. Sa November 30 po ata sisimulan yung paglilitis kay Tatay Digong. Pero, sana naman, maawa na kayo sa matanda, manghinayo pa kayo. Mag-82 na si Tatay Digong. Pinapahirapan niyo pa. May nabalita na nga na tumataob, pumapalo ang ulo. Leche kayo. Wala kayong ibang gina kundi panggigipit. Sana maramdaman dito ni Pangulo, no? Ni Bangag na, no? Sana maramdaman din niya yan. Bagay, mga ganyang pag-uugali. Alam nyo, yung mga ganyang tao, sabihin ko sa inyo, tinulungan na kayo, trinaydor nyo pa. Hindi ho tao yan. Hindi ho tao yan. Oo, dahil sa kagahaman, akala nila, maganda yung ginagawa nila. Hindi ho maganda. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, akin ang mga paglalambing sa inyo, i-like, share nyo yung video natin. At si Mang Banat, baka si Mang Banat ay pumasok sa, ito, sa search natin. Panoorin nyo at subscribe. Oo, kasi magaling si Mang Banat. Oo, may potential. Makakampi natin yan pagdating ng panahon. No? Ayan, si Mang Banat. I-ano nyo lang, subscribe nyo. Magaganda yung mga content niya. Siya yung mga bumibira dito sa mga dorobo sa Kaba ng Bayan. Yan Kung umabot ka dyan, like and share nyo at pasubscribe si Mang Banat. Shoutout segment tayo. Ito na. Mula kay Ma'am Wilma Tubio. Shoutout po Rodrigo San Diego. Shoutout po. Ang labo ng mata ko. Amol Di Ocampo. Shoutout po. Meva Diaz. Shoutout po. Estrella Garcia. Shoutout po. Yolanda Davintayen. Shoutout po. Si Ma'am Estrella ay nasa Canada. Shoutout po sa inyong pamilya. Helen Gungmakpak. Shoutout po sa inyo. Johnny Belastero. Shoutout po sa iyo. Kate Mix Video. Shoutout mo, Ma'am Kate. Kate Mix Videos. Shoutout po Eddie Monforte. Shoutout po. Yani 0325. Shoutout po sa inyo. Erlinda Palacol. Shoutout po. John Ray Makasimpo. Masicampo. Shoutout. Jovincio Buntua. Shoutout po sa inyo. Candida Schillenberg. Candida Shibinger. Shibinger pala, sorry. Rodel Mercado. Shoutout po. Christine. Shoutout po. Marisa Soriano. Shoutout po. Tarcelo Mondido. Adora Mariano. Shoutout po sa inyo. Erlinda How. Shoutout po sa inyo. Rubira Ligua. Shoutout po. June Palaypay, shoutout po sa inyo. M.I. Haras, shoutout po sa inyo. Florcita Rafael, shoutout po. Raver May, shoutout po sa inyo. Pritzley, shoutout po. Joselito Terton, shoutout po sa inyo. Tay Cor, shoutout po sa inyo. Rosette Santos, shoutout po. Ami Santos, shoutout po. Catalino Supan, shoutout po. Leaf Nathan Mendoza, shoutout po sa inyo. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po. Joby Cañete, shoutout po. Rason Banalan, shoutout po sa inyo. Johnny Plasencio, shoutout po sa inyo. Wilma Tubio, Yolanda Vintayen, Rosette Santos, Recto Makinika, shoutout po sa inyo. Angelito Mendoza, shoutout po. Islin Forever, shoutout po sa inyo. Rason Pastabio, Candy Labrador, shoutout po sa inyo. Romeo, shoutout po. Cecil Climacos, shoutout po sa inyo. Rem Abanilla, ayan. Yan yung na-shoutout natin for today's video. Kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa inyo. At Annabelle, shoutout po sa inyo. Ayan, kung umabot ka naman sa ating shoutout segment, dahil natatabunan ho talaga kung saan siguro na pupunta yung mga comment nyo, damihan nyo po para mabasa natin. Hanggang sa muli, bye-bye!